Sa pamamagitan ng kanilang art therapy, ang grupong Autism Heart malayo na ang narating para magbigay ng responde sa mga batang may autism. At hindi lamang yan, dahil ang ilan sa kanilang mga tinuturuang bata nakarating pa sa United Nations sa New York upang ipamalas ang kanilang mga obra. At natatangi nilang pagresponde, narito at inyo pong panuorin. Ako si Maria Flory Mapeso. Ako ang country director ng Autism Hearts Philippines. Ang Autism Hearts Philippines ay itinayo ng dalawang grandparent na si Carlos Borromeo at saka si Erlinda Borromeo dahil sa they want to share dito sa Philippines yung mga learnings nila at saka yung bagong updates na nalalaman nila doon sa Amerika. Kasi yung kanilang apo ay meron ding autism at dinala nila yun sa Amerika para sana maghanap ng cure, only to find out na wala pala itong cure, that this is a lifetime condition. Ay yung mga natututunan nila doon na mga bagay-bagay like how to deal with persons with autism, they wanted to share it with the families here in the Philippines. Nagdala sila dito ng mga global experts para makapagbigay kaalaman, makapag-share ng knowledge sa mga doctors natin dito sa Pilipinas. Isang programa rin ang kanilang binuo para sa mga batang may autism spectrum. Inumpisahan ang Fashion Arts Autism Benefits noong 2016. It started with 10 kids. Nagkaroon sila ng fashion show and art exhibit then sa New York, sa United Nations in 2017. After that, naitayo na yung Fashion Arts Autism Benefits na Kalibo Group. This group are families from middle to low income. Most especially doon sa Kalibo, wala silang mga doctors doon. They have to go to Manila, they have to go to Iloilo just to avail of the services. Ganon kahirap. And so after Kalibo, naitayo ang Baguio. Etong Quezon City, siya yung pre-COVID, pre-pandemic. We used to hold our sessions at the National Children's Hospital. At ang pangunahing serbisyo na ibinibigay ng grupo, art therapy. Ang principle ng art therapy namin is that hindi namin pinipilit yung bata na mag-art kung hindi pa siya ready. We just let them be. So kung makikita mo, merong ayaw maggumawa, merong gumagawa, and then may ibang gustong gawin. So we just coax them kasi it should be a therapy. It should be something that they would enjoy or they enjoy. And ayaw namin na, kumbaga, they will find art to be a task. Gusto namin na it will be something that they want to do. Ang mga batang kanilang tinuturuan, kapansin-pansin ang pagbabago lalo na sa kanilang pag-uugali. Yung mga bata namin na consistently attending, I mean, when I say consistently, talagang uma-attend sila every week. And then, andyan yung parents. Kaya andyan yung parents so that they would be able to do it with their kids when they are home, no? So napa-follow up nila yon. Kung baga nagiging part ng kanilang daily routine ang art. Malaki ang nakikita namin na changes in terms of yung gross and fine motor skills, yung kanilang behavior, yung kanilang emotional stability, yung focus. Kasi yung iba, they're not aware of their surroundings. Nagiging konti yung kanilang events ng tantrum, yung meltdown, mas kalmado yung mga tuloy-tuloy na nag-art therapy. Through the art therapy program, parang nabubuksan mo, napupukaw mo yung innate talent na yon na hindi alam ng parents na meron pala yung kanilang anak. Tapos, yung iba, nadi-develop din. Kasi meron kang nagkakaroon ng one-on-one na coaching. Tapos
aside from yung nag-i-improve yung kanilang behavior, nagkakaroon din sila ng social interaction with other kids. Ilang magulang din na mga estudyante ng Autism Hearts ang aming nakausap. At nagpapasalamat sila sa tulong ng grupo, hindi lamang sa kanilang anak, kundi para sa kanila ring mga magulang. Noong 2019 December, we were referred by a co-parent, si Miss Tep, no? Kasi they were classmates nung anak niya since they were small. So they've been friends and she introduced us to Autism Hearts Foundation. So we started pre-pandemic 2020. Noong time na yon, hindi pa siya masyadong magaling mag-drawing si Enrique si King, no? But he could draw. He could draw mga flat drawings lang. And then we were taught different techniques. And I saw the improvement in him kasi dati kung flat lang yung mga drawing niya, pwede na siyang mag-draw na may shadow, pwede na siyang mag-draw na mga may shades, no? So, and I noticed also that in terms of patience, mas may patience na siya. Ang Autism Hearts kasi parang it's a proof that family is not just blood talaga. They have enriched our lives in so many ways, lalo na si Aliyah. Parang naging mga kapatid na niya yung mga members and mga titas-titos, yung mga other parents, yung life skills, o yung discipline, yan, yung how to handle meltdowns, yun, pati yung mga shared practices ng mga parents, what works and what doesn't. And yung support, yun yung pinaka-maganda sa lahat. At nito lamang Abril, ilan sa kanilang mga estudyante ang nagtungo sa United Nations sa New York para sa pagdiriwang ng World Autism Awareness Day. Etong April 2, pumunta kami ng US. We have 8 families. Nag-participate sila sa Call for Action Forum at the United Nations. It was attended by UN ambassadors. They represented the Philippine autism community very well. They were able to eloquently deliver their message, what they need from the international society and the government. Isang anak ni John Eric na si Carlo sa napabilang sa nagpakita ng talento nito sa United Nations. Naging excited kami na nagkaroon kami ng chance at opportunity na napasama siya sa New York. And then may mga portion ng event in some other day na nagde-demo sila ng kanilang mga painting. Siyempre na-impress sila. Unang-una tinatanong nila, gawa mo ito ni Carlo? Talaga bang gawa ito ni Carlo? Parang gano'n. Una medyo hindi nila na-expect na kaya ni Carlo na gano'n. Proud na proud din kami doon sa accomplishment ng anak namin. Ang mga painting sa mga batang ginagamit ng grupo upang may pagpatuloy ang mga programa na kanilang nasimulan. Ang mga paintings talagang intended yun para ibenta, para magkaroon ng sustainability ang program. Yun lang, kung baga hindi pa kami nakapag-establish ng market. And we are really hoping that there will be patrons who will be generous enough and appreciative enough of the artworks of our kids. Kasi yun ang susi ng sustainability ng program. No? And then, through that also, yung mga bata kikita through their paintings. Si CCA, they are the ones who have a big heart to offer us their place ng libre. Ano nga nakakadiyay kasi pati kuryente, talagang malaki ang pasasalamat namin kay CCA, kay Ma'am Baji. Kung wala sila, hindi kami kaagad makapag-resume ng face-to-face session. Ang art therapy ng Autism Hearts Philippines ay libre po. Kaya kailangan namin talaga ng sponsors for the program. Kaya niya binibigay ng libre ang art therapy para kahit na yung mga pamilya na hirap ay pwedeng maka-access sa art therapy program. Kasi sa art therapy, mahal din kasi ang art materials. So kung sila pa ang bibili ng art materials, magbayad sila sa art teacher,
kumbaga, additional burden na yon. They can message me sa phone number ko or sa Facebook handle ko, or they can come here during Sunday. At saka dalawa lang naman ang aking requirement lagi. Yung diagnosis na may ASD yung kanilang anak at commitment ng parent. Hindi hadlang ang pagkakaroon ng kondisyon o ng autism spectrum ng isang bata para ituring silang iba sa mga normal na kabataan. Ang kailangan lamang ay magabayan sila ng tama, tulad ng advokasya ng Autism Hearts Philippines na nakasentro sa paglinang ng kakayanan at natatanging talento ng bawat batang kanilang nirerespondihan. Kami ang Autism Hearts Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin.